Ilang araw lang ang nakalipas, halos walang nakapansin sa isang malaking pagbabago na unti-unting nabubuo sa Middle East. Pero ngayon malinaw na, may bagong yugto ng tensyon na nagsisimula. Ang tatlong makapangyarihang bansa sa Gulf, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates na matagal nang nasa depensibong posisyon, ngayon ay tila handa nang lumipat sa opensiba. At ang mas nakakagulat, nangyari ang lahat ng ito sa loob lamang ng 4 days. Kung may nagsabi nito ilang araw lang ang nakaraan, malamang marami ang hindi maniniwala. Pero ngayon ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang intelligence sources, lahat ng tatlong bansang ito ay nagsisimula ng maghanda para sa direktang pag-atake laban sa Iran. Iranian-American journalist Lisa Daftari joins us now. Well, my friend, the embassy of the United States in Saudi Arabia has been hit by Iranian drones. Israeli media was reporting that Qatar has already carried out airstrikes against Iran, though Qatar denies that. Even Axios is reporting that the UAE might potentially join in. At hindi lang yun. Habang umiinit ang sitwasyon, naglabas din ng matinding babala ang Pakistan. Isang babala na maaring magtulak sa buong rehiyon papunta sa isang nuclear confrontation kung tuluyang mawalan ng kontrol ang tensyon. Kaya para maintindihan kung paano umabot sa ganitong punto ang sitwasyon, kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Ayon sa mga analis, nagsimula ang krisis dahil sa isang malaking pagkakamali sa kalkulasyon ng Iran. Sa halip na targetin lamang ang mga bansang direktang sangkot sa unang pag-atake laban sa kanila, nagpasya ang Iran na gumanti sa mga bansa sa Gulf na wala naman talagang kinalaman sa orihinal na strike. Isang halimbawa nito ang isang insidente na naganap sa isang residential area sa Qatar. Sa lugar na iyon, nakaraniwang tahimik na komunidad lamang ng mga sibilyan, biglang tumama ang isang strike na nagdulot ng matinding takot at pagkabigla sa mga residente. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang isang ordinaryong gabi ay naging eksena ng kaguluhan, usok at sirena ng emergency vehicles. Ang insidenteng iyon ang nagsilbing trigger na ngayon ay nagbabago sa buong balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Dahil para sa mga bansang Gulf, hindi na ito simpleng tensyon lamang. Para sa kanila, ito ay isang direktang mensahe at isang dahilan upang maghanda ng sagot na maaaring magbukas ng mas malaking laban sa Middle East. At kung magpapatuloy ang eskalasyon na ito, maaaring ang mundo ay malapit nang makakita ng isang digmaan na mas malaki kaysa sa inaasahan ng karamihan. Ngayon, ganito ang paliwanag ng Iran kung bakit nila ginagawa ang mga pag-ataking ito. Ayon sa kanila, hindi nila kayang tamaan ang mismong mainland ng United States. Kaya sa halip, ang mga target daw nila ay mga base militar ng Amerika sa loob ng Middle East. Sa unang tingin, parang may lohika ang paliwanag na yon. Pero kapag tiningnan mo ang mga lugar na talagang tinatamaan ng mga strike, ibang kwento ang lumalabas. Hindi mga military base ang tinatamaan. Ang mga napupuruhan ay mga apartment building, shopping mall, airport at port infrastructure. Mga lugar na ginagamit ng ordinaryong sibilyan araw-araw. Sa madaling salita, hindi ito mga military target. Ito ay mga sibilyan na lugar na sinasadyang tamaan. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng isang Iranian official ang kanilang posisyon. Ayon sa kanya, wala raw ibang pagpipilian ng Iran kundi ipagtanggol ang sarili. At dahil hindi raw nila kayang direktang tamaan ng teritoryo ng Estados Unidos, napipilitan silang targetin ang mga base at pasilidad ng Amerika sa loob ng rehiyon. Pero may malaking problema sa paliwanag na ito. Kahit sabihin pa na ang target nila ay mga base ng US, kapag pumalya ang mga missile o drone, ang natatamaan ay mga lungsod at komunidad ng mga bansang Gulf. At kahit pa ma-intercept ng air defense ng mga bansang iyon, ang mga drone ng Iran, ang mga debris na bumabagsak mula sa langit ay nagiging panganib pa rin sa sarili nilang mga mamamayan. Sa madaling salita, kahit hindi direkta ang tama, sila pa rin ang naaapektuhan. At ang sagot ng Iran sa mga bansang nagagalit, simple lang. Ayon sa kanila, huwag daw silang sisihin. Sa halip, ang Amerika daw ang dapat sisihin dahil sila ang nagsimula ng digmaan. Sa isa pang pahayag, sinabi ng isang Iranian official, ayon sa kanya hindi raw nila inaatake ang kanilang mga kapatid sa Persian Gulf. Ang tinatarget lang daw nila ay mga pasilidad ng Amerika sa rehiyon. Pero sa kabila ng mga paliwanag na ito, hindi ito gumagana sa paraan na inaasahan ng Iran.
Sa katunayan, lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon dahil habang patuloy ang mga pag-atake, mas maraming bansa ang nagsisimulang magtanong, bakit ginagawa ito ng Iran? Bakit nila inaatake ang mga bansang tulad ng Oman na matagal nang tumutulong sa Iran sa mga negosasyon at diplomatikong usapan? At bakit pati Cyprus, isang bansang halos walang kinalaman sa digmaang ito, ay nagiging target din? Ang sagot sa tanong na ito ay kamakailan lamang lumabas. At ayon sa ulat ng Financial Times, ang buong estratehiyang ito ay ginawa mismo ng dating Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah matapos ang isang 12-day war kung saan nakaranas ang Iran ng matinding pagkatalo. Matapos ang digmaang iyon, gumawa siya ng isang plano at ang plano ay diretso at malinaw. Kung sakaling magkaroon ulit ng digmaan, huwag lang isang bansa ang makaramdam ng sakit. Sa halip iparamdam ito sa buong Middle East. Ang utos ay targetin ng mga energy facilities, tamaan ng mga apartment building, guluhin ng mga airport at air travel, at atakihin ng anumang mahalagang infrastruktura na kayang magdulot ng kaguluhan sa buong rehiyon. Ang layunin ng estratehiyang ito ay palakihin ang digmaan hanggang sa maging napakataas ng gastos para sa Estados Unidos na ipagpatuloy ito. Ayon sa isang insider ng Iranian regime na nakausap ng Financial Times, hindi raw ito isang pansamantalang plano. Ito ay isang estratehiyang tuloy-tuloy na ipapatupad at lalo pang palalawakin habang tumatagal ang digmaan. Pero may isa pang mahalagang bahagi sa planong ito. May relihiyosong dimensyon ng estratehiyang ito. Si Ayatollah ang nag-isip ng plano at ngayon ay patay na siya. Pero para sa maraming ideolohikal na taga-suporta ng rehimen, hindi ito simpleng military strategy lamang. Ito ay isang utos ng kanilang leader na dapat igalang. Kaya kahit may mga senyales na nagkakaroon ng problema ang plano, hindi nila ito itinuturing na pagkabigo. Sa halip para sa kanila, ito ay pagtupad sa huling kagustuhan ng kanilang supreme leader. At may isa pang dahilan kung bakit mahirap na itong ihinto. Noong nangyari ang 12-day war, mabilis na tinarget ng Israel ang pinakamataas na leader ng Iran. Sa loob lamang ng ilang oras, naubos ang halos buong top leadership ng kanilang military command. Dahil dito, naantala ng 2 days ang kanilang retaliation dahil lahat ng utos noon ay nanggagaling lamang sa pinakamataas na liderato. Pero ngayon, iba na ang sistema. Handa na ang Iran sa ganitong sitwasyon. Ang mga military unit ay binigyan na ng sariling autoridad at preset instructions. Ibig sabihin, kahit mawala pa ang central leadership, pwede pa ring magpatuloy ang operasyon. Sa isang interview sa Al Jazeera, kinumpirma pa ito ng Iranian Foreign Minister. Ayon sa kanya, ang mga maliliit na unit sa loob ng IRGC at iba pang military groups ay mayroon ng kalayaang magsagawa ng retaliation kahit walang direktang utos mula sa taas. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ng Iran. Ang planong ginawa upang pilitin ng Amerika na umatras ay nagkakaroon ng kabaligtarang epekto. Sa halip na umatras ang Estados Unidos, mas maraming bansa sa rehiyon ang nagsisimulang mag-isip na sumali sa digmaan laban sa Iran. At ayon sa dating US General na si David Petraeus, ito ang isa sa pinakamalaking maling kalkulasyon ng Iran sa buong krisis na ito. Is clear, I think, is that Iran has made a decision not just to go after U.S. bases and Israeli targets, but to go after the countries of the Gulf Cooperation Council and other countries in the region, even if they did not allow us to use their bases for these operations. And frankly, I think that is a big miscalculation on the part of Iran, because what they have done is bring countries into this fight that actually had sought to sit it out and now are going to have to be involved at the very least in aircraft contributing to the defense mission and over time perhaps contributing to the offensive mission, even as the intense campaign by the US and Israeli forces goes forward. Sa plano ng Iran, ang pag-atake sa mga bansang Gulf ay dapat sana magbigay ng pressure sa Estados Unidos. Pero ang nangyari ay kabaligtaran. Sa halip na umatras ang Amerika, lalo lamang nakumbinsi ang mga bansang Gulf na ang Iran ay isang seryosong banta na kailangang pigilan. Kung iisipin mo, malinaw ang dahilan. Kapag may isang bansa na handa sirain ang buong rehiyon para lamang manatili sa kapangyarihan, hindi iyon uri ng pamahalaan na gugustuhin mong maging kapitbahay. At isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung ang ganitong uri ng rehimen ay makakuha pa ng nuclear weapons.
o kaya naman ay magkaroon ng mas malalakas na ballistic missiles, mga sandatang mas malayo ang abot at mas malakas ang pinsala. Ito mismo ang dahilan kung bakit nagbabago na ngayon ang kilos ng mga bansang Gulf at magsimula tayo sa Qatar. Dahil kung babalikan natin ang sitwasyon, 1 taon lang ang nakalipas, isa sila sa mga bansang may pinakamalapit na relasyon sa Iran. Pero ngayon, hindi na ganoon ang sitwasyon. Una, pinutol ng Qatar ang lahat ng diplomatic ties sa Iran. Isinara nila ang kanilang embassy at agad na inilikas ang lahat ng kanilang mga tauhan mula roon. Pagkatapos noon, gumawa sila ng isang hakbang na hindi inaasahan ng Iran. Pakinggan ninyo ito. In the last hour or so is that the Qatari Ministry of Defense has announced that it shot down a number of drones and missiles, but crucially, it has shot down 2 Su-24 Soviet-made third-generation fighter bombers, and it has shot them down as they were coming towards Qatari space. And they say this was done by the Emiri Air Force. This does suggest that there was some air-to-air combat here, and it is a significant step forward. It's one thing for Iran to launch missiles and drones, as it has done in the past. That was sort of accepted as something that could happen. But to fly jets in the direction of another sovereign state, and for that sovereign state to use its air force, a GCC country using its own military to take on Iranian threats, this is an escalation of sorts. It was one thing to have the US and Israel attack Iran, Iran retaliating, and GCC countries defending itself, but using fighter aircraft to defend itself, to shoot down piloted aircrafts coming in from Iran. That certainly is a military escalation. The Qatari government, the Ministry of Defense, said yesterday it began using its fighter aircraft to intercept threats coming in from Iran further away from its land space, in the waters over the Gulf. And it did that to limit the amount of damage that was being caused by debris fall due to the use of Patriot defense systems to intercept threats over populated areas. And now we're seeing that they have shot down, they say, 2 Su-24 jets that were coming in from Iran. Ang Qatari Air Force ay halos puro Western aircraft ang gamit. Karamihan sa kanila ay American F-15 fighter jets, pero meron din silang French Rafale at ilang British aircraft. At kamakailan lang, isa sa mga jet na yon ang nakapagpabagsak ng isang Iranian Su-24 fighter jet. Isa na naman itong halimbawa kung paano nahihirapang makipagsabayan ang Russian military technology laban sa Western systems. Pero hindi iyon ang pangunahing usapan sa video na ito. Ang mas mahalagang punto dito ay ito. Ipinapakita nito na handa na ngayon ang Qatar na makipaglaban kung kinakailangan. Sa pananaw ng Qatar, ang ginagawa ng Iran ngayon ay direktang nagbabanta sa lahat ng bagay na matagal nilang pinaghirapan na itayo sa loob ng maraming dekada. Kaya hindi na nakakagulat kung bakit handa na rin silang lumaban pabalik. At hindi lang Qatar ang tinatamaan ng mga pag-atake ng Iran. Pati ang ibang bansa sa Gulf, lalo na ang Saudi Arabia, ay naging target din. At ayon sa mga ulat, maaring lumampas na sa hangganan ang ginawa ng Iran kahapon. Kahapon tinarget ng Iran ang Ras Tanura, ang napakalaking oil refinery ng Saudi Aramco. Ito ang pinakamalaking oil refinery sa buong mundo. Araw-araw halos 7% ng global oil supply ang dumadaan sa pasilidad na ito. Hindi direktang tinamaan ang mismong refinery. Pero ang mga debris mula sa mga drone na nag-target dito ay nagdulot ng malaking sunog sa paligid ng lugar. Dahil sa panganib na yon, napilitan ng Saudi Arabia na itigil muna ang operasyon ng refinery. Ibig sabihin, ang pinakamalaking oil refinery sa mundo ay pansamantalang huminto sa trabaho dahil sa mga pag-atake ng Iran. At dahil dito, malinaw na hindi nabalak ng Saudi Arabia na manatiling defensibo lamang habang ang kanilang pangunahing economic lifeline ay patuloy na binabantaan. Ayon sa ilang Western diplomats, ang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Qatar ay malapit nang sumali sa mga opensibang pag-atake laban sa Iran. Sa katunayan, may mga ulat na nagsasabing nakapagsagawa na ng strike ang Qatar sa loob mismo ng Iran bilang ganti sa mga pag-atake sa Doha International Airport, isa sa mga pinakaabala na international airport sa mundo. Gayunpaman, may mahalagang detalye rito. Ang Prime Minister ng Qatar ay hindi pa kumpirmado ang partikular na ulat na yon. Pero malinaw ang sinabi niya. May karapatan ng Qatar na ipagtanggol ang sarili at pigilan ng mga pag-atake ng Iran. Kung totoo man na may strike na o wala pa, iisa ang mensahe na lumalabas.
Ang mga bansang ito ay naghahanda na para sa direktang pag-atake. Ayon sa mga military at diplomatic sources sa rehiyon, malapit ng payagan ng Saudi Arabia ang kanilang Air Force na maglunsad ng airstrikes sa loob ng Iran. Ito ay matapos nilang maranasan ang walang kapantay na missile at drone attacks laban sa kanilang mga sibilyan. Kasama rito ang mga missile na kamakailan lamang ay tinarget ang Dammam, ang ikalimang pinakamalaking lungsod ng Saudi Arabia. Ayon sa isang opisyal sa Gulf, ang susunod na 24 hours ay magiging napakatindi. May hangganan na ang nalampasan. Ang isa pang mahalagang dahilan kung bakit nagiging posible ang ganitong koordinasyon ay ang pagbabago sa military structure ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa pagtatapos ng unang administrasyon ni Donald Trump, isinama ang Israel sa US Central Command o CENTCOM. Dati kabilang ang Israel sa European Command dahil sa sensitibong relasyon nito sa mga Arab states na hindi kumikilala sa kanila noon. Pero nagbago iyon matapos ang Abraham Accords. Dahil dito mas naging posible ang malapit na koordinasyon ng military operations sa pagitan ng Israel at mga bansa sa Gulf. Samantala, kagabi ay may isa pang insidente. Ang US Embassy sa Riyadh, Saudi Arabia ay tinamaan ng 2 Iranian Shahed drones. Sa kabutihang palad, walang US personnel ang namatay o nasugatan dahil halos walang tao sa embahada noong nangyari ang pag-atake. Sa kasalukuyan, may division of labor sa mga target. Ang Israel ay nakatutok sa Iranian leadership. Kabilang dito ang isang pulong ng mga senior religious scholars sa Qom kung saan nagtitipon ang mga natitirang mataas na leader ng relihiyon ng Iran upang pag-usapan kung sino ang magiging kapalit ng supreme leader na si Ayatollah Khamenei. Kung babalikan natin 4 days lamang ang nakalipas, halos walang makakapag-isip na mangyayari ito. Noon ang mga bansang Gulf ay neutral pa. Pinipigilan pa nga nila ang Estados Unidos na gamitin ang kanilang airspace at military bases para umatake sa Iran. Pero ngayon, naghahanda na silang sumali sa digmaan. At sa puntong ito, maraming analyst ang nagsasabing walang ibang masisisi ang Iran kundi ang sarili nito. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang aspeto ng krisis na halos hindi napapansin ng marami. At ito ang maaaring maging pinakadelikado sa lahat, ang Pakistan. Noong nakaraang taon, pumirma ang Pakistan at Saudi Arabia ng isang Mutual Defense Agreement, isang kasunduan na halos kahalintulad ng NATO-style Protection Pact. Ibig sabihin, kung may umatake sa Saudi Arabia, itinuturing din yon na pag-atake sa Pakistan. At kung may umatake sa Pakistan, obligado rin ng Saudi Arabia na tumulong sa depensa. Ngayon naglabas na ng babala ang Pakistani Foreign Minister sa Iran. Sinabi niya na kung magpapatuloy ang mga pag-atake ng Iran laban sa Saudi Arabia, kailangan nilang tandaan ang kasunduang pangdepensa ng Saudi at Pakistan. At mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang Pakistan ay isang nuclear-armed nation. Sa katunayan, ito ang nag-iisang bansang Muslim sa mundo na may nuclear weapons. Kaya kung magpapatuloy ang pag-atake ng Iran laban sa Saudi Arabia, posibleng umabot ang digmaan sa nuclear level. At ang mas nakakatawang ironya sa sitwasyong ito ay ito. May malaking Shia population ng Pakistan, ang parehong sect ng Islam na inaangking pinamumunuan ng Supreme Leader ng Iran. Pero ngayon maaring mangyari na ang Pakistan mismo ang makialam sa digmaan laban sa Iran.